Pakinggan nyo ang ihip ng hangin. Kasi alam nyo ba, sa bawat bulong daw niyan, may kwentong nakatago. Isang alamat na siyang tulay sa pagitan ng langit at lupa. At yan ang aalamin natin ngayon. Okay, so bago pa ang lahat-lahat, isipin nyo to. Isang mundong walang kahit ano, walang lupa, walang tao. Ang meron lang, dalawang napakalakihang kaharian. Sa itaas, ang kalangitan, at sa ibaba naman, ang walang katapusang karagatan. So kilalanin natin itong dalawang sinaunang kaharian at ang kanilang mga hari. Sila ang mga bida kumbaga sa entablado kung saan magsisimula ang kwento natin. Sa itaas, si Kaptan o yung iba tinatawag siyang Batala. Siya ang hari ng kalangitan. Tapos sa ibaba naman ang nag-aalimpoyong dagat. Yan ang kaharian ni Magwayan o si Amansinaya. Isipin nyo, dalawang makapangyarihang Diyos, magkasalungat, pero sila ang nagbabantay sa simula ng lahat. Pero sa gitna ng dalawang naglalabang puwersa na to, may isang nilalang na unang-unang nabuhay. Siya lang ang nag-iisang may kakayahang manirahan sa espasyo na naghihiwalay sa langit at dagat. At ang pangalan niya, Amihan. Siya ang kauna-unahang nilalang sa buong San Sinukop. At ang galing kasi isa siyang mitikong ibon na hindi taga-langit at hindi rin taga-dagat. Nandun lang siya sa gitna nilang dalawa. Kumbaga isang nilalang ng espasyo sa pagitan ng lahat. Dahil doon, si Amihan ang nagsilbing buhay na tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Siya lang ang tanging koneksyon, ang tagapamagitan. Grabe, di ba? Isipin mo yung bigat ng responsibilidad na yun. Okay, so ngayon tingnan natin kung paanong ang isang ibon lang ang pag-iral niya at ang mga ginawa niya ang siyang humubog sa buong mundo at sa mga unang tao. Dito na talaga magsisimula ang lahat. So, napaagod na raw si Amihan sa walang katapos-tapos na paglipad. At alam niyo kung anong naisip niya? Isang napakatalinong plano. Pag-aawayin niya ang langit at dagat. At nag-work. Naggalit ng husto ang dagat. Nagpadala ng mga alon na abot langit. Siyempre, hindi nagpatalo ang langit. Sumagot ito ng galit at naghagis ng mga dambuhalang bato para patahimikin ang karagatan. At yung mga batong yun na ang naging mga isla ng Pilipinas. Ang galing ng diskarte ni Amihan, di ba? Okay, so ayun na, may mga isla na. Pero ang problema, sobrang tahimik. Walang buhay. Isang bagong-bagong mundo na nag-aabang. So, ang malaking tanong na yon, sino ang titira dito? At dito, muling pumasok sa eksena si Amihan. Habang lumilipad siya, may nakita siyang isang kawayan. May naririnig siyang boses sa loob, kaya tinuka niya. Tinuka ng tinuka hanggang sa nabiyak. At mula sa loob, sabay-sabay na lumabas ang unang lalaki, si Malakas, at ang unang babae, si Maganda. Napakaganda ng ibig sabihin nito, di ba? Walang nauna, walang nahuli. Isinilang sila ng sabay. Pantay, magkapareha. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ng hangin. Kasi si Amihan, yung ibon, ay simbolo rin ng hangin mismo na may dalawang mukha. Ito yung perpektong halimbawa ng balanse sa kalikasan. At ngayon, kilalanin naman natin ang kanyang katapat. So, may dalawa tayong hangin. Una, si Amihan, yung northeast wind. Ito yung malamig at bayanad na hangin tuwing Burr months hanggang Pebraro, di ba? Yung nagdadala ng masaganang ani, siya yung hininga ng kapayapaan. Tapos, yung kabaliktaran niya, si Habagat, yung southwest wind. Ito naman yung malafas, mainit at maulan na hangin tuwing Hunyo hanggang Setyembre. Siya yung nagdadala ng mga bagyo, pero siya rin ang nagpupuno ulit ng tubig sa lupa. So kita nyo, bayanad versus malakas, payapa versus mapusok, magkaiba, pero parehong-parehong kailangan para magkaroon ng balanse. Okay, mula sa kwento ng mga Diyos at paglikha ng mundo, lipat naman tayo sa pananaw ng isang ordinaryong tao. Paano ba tiningnan at pinahalagahan ng ating mga ninuno ang mga makapangyarihang hangin na to? Ito ang kwento ni Miguel, isang simpleng magsasaka. Isang gabi, napanaginipan niya ang diwata ng hangin. At sa paggising niya, grabe ang epekto sa kanya. Puno siya ng paggalang at pasasalamat. Kaya naman, naglakbay siya, maraming araw at gabi, para lang hanapin ang diwatang ito. At nang makita niya ito, sa sobrang paghanga, inilaya niya ang kanyang sarili para maging tagapangalaga ng hangin dito sa lupa.
Ito'y isang magandang kwento ng debosyon, di ba? Isang sagot ng tao sa kabutihan ng kalikasan. So ano nga ba ang mga aral na dala ng mga alamat na to? Ano yung mga karunungang ibinubulong ng hangin na nananatili pa rin sa kultura natin hanggang ngayon? Well, ito na yung karunungan ng hangin. Unang-una, yung aral mula sa kawayan, ang pagiging matatag. Yumuyuko sa pagsubok pero hindi kailanman nababali. Pangalawa, yung balanse ng magkasalungat. Kailangan natin pareho ang payapang amihan at ang malakas na habagat. Pangatlo, at napakahalaga nito, yung pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki dahil sabay na isinilang sina malakas at maganda. At syempre, ang pinakasama rin ng lahat, yung malalim na paggalang sa kalikasan. Hindi lang to basta mga kwento, di ba? Bahagi na to ng kung sino tayo. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang ihip ng hangin, malamig man yan dahil kay amihan o malakas dahil kay habagat, subukan mong huminto sandali at makinig. Kasi baka may ibulong din itong kwento para sa'yo